Okay, good day sa lahat ng mga nagsusubaybay. Ang pupuntuhan natin ngayon ay patungkol sa pag-aaresto sa dating Pangulong Roa Duterte. Hindi ko malubos maisip kung may katotohanan ba na narito ng mga arresting officer ng ICC. At sino ang uutusan nila? Sino mag-aaresto? So, sa ngayon, question mark pa rin kung ano ang stand ng gobyerno. Although, ang Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi naman na hindi niya papayagan o hindi niya susundin ang utos ng ICC. Even the police, hindi sila aalis kay Pangulong Duterte. Kung magkaganon man, yan ang isang dahilan para bumagsak ang regime ng Marcos. Kasi sa ngayon, hindi siya nagsasalita eh. So, kung hindi nagsasalita siya na talagang open sa public, openly, meaning talagang mayroon siyang pronouncement. Isang beses pa lang, matagal na yun eh, na hindi niya tatangkilikin ang ICC. Pero, nakakaduda pa rin. Pero sabi nga ni dating Pangulo, walang kinalaman ang Pangulong Bongbong Marcos dito. Isa ito ang complainant, si Senador Trillanes. Itong si Senador Trillanes, may naniniwala pa dito. Nagtataka nga ako bakit nananalo pa itong hambog na ito. Pag nagkapagsalita, akala mo siya na yung matino na Pilipino. Sino ba ang binastos niya? Kasi sinabi niya, ang mga pamilyang Duterte ay mga bastos. So, ibig sabihin, pamilya talaga. Pero kung tingnan natin ang sarili niya, ang background niya ay bastos. Although si Trillanes, tagahanga ako nito nung siya ay nag-upod mutiny. Dahil ipinaglalaban niya ang karapatan ng bawat Pilipino. Pero nung nakaupo ng Senado, naging hambog. Tapos sasabihin niya kay Pangulong Duterte na walang disiplina, walang respeto. Hindi kaya siya yun? O na walang respeto? Sino ba hindi niya nirespeto sa kapwa niya Senado? Tinira para bang wala silang protocol o wala silang disiplina sa Senado. Nilabanan niya si Indrilli ng kawalang-yan. Talagang matindi. Tapos si Senador Gordon, ganun din. Puro matatanda kaya yung mga nakakalaban niya. Hindi lang siya nahiya sa edad niya. Nagkataon nanalo siya kasi nagamit niya yung, sabi nga, parang nabudol rin na marami naniwala sa kanya. Yung pala, walang hiya. Sino pa? Ang masaklap dito, ang natatandaan ko na hindi matanggap, nagpakamatay na lang sa galit o sama ng loob. Biro mo, very senior niya, sasabihan niya na you have no credibility sa pagharap dito sa Senate hearing. Hindi natanggap nung dating Chief Staff Armed Forces, si former Chief Staff General Reyes. Hindi nakayanan ang mga salita ni Trillanes. Kaya nga, siya yung pinakawalang hiya
na nakilala ko dyan sa national government. Sa totoo lang, siya lang yung pinakawalang at saka bastos. Balik tayo kay Duterte pag-aresto. Kung mangyari man yan na pag-aresto, isa ako dyan na mamuno, magikayat na suportahan ang dating Pangulong Marcos. What I mean, Pangulong Duterte. Ano? Now, kung hindi kikilos rin nagsasalita si Pangulong Marcos, pasensyahan tayo. Dahil ang nagawa ni Duterte sa panahong administrasyon niya, binusog niya ang MUP. Pero hindi yung ibig sabihin na binusog niya. Ang ginawa niya sa bansang Pilipinas. Ang daming kinabahan at madaming nabago. Kahit papaano na yung lubok na sa kawalang disiplina ang Pilipino, nabawasan lalo na drugs, although hindi niya na perfect, pero nabawasan ang drugs ngayon. Pero sa ngayon bumabalik kasi napapabayaan ng Pangulo eh. So sama-sama tayo kung sakaling arestuhin ang Pangulong Duterte. Sama-sama tayo, hindi tayo papayag. Pilipino tayo, mayroong maglalapas tangan na hindi tayo bansang Pilipinas. Laban tayo. Magikaya tayo para suportahan natin ang Pangulong Duterte. 3, 2, 1. Hindi ako papahuli ng mga gago na putulin ko yung ulo nila. Nagbanta si dating Pangulong Rodrigo Duterte na babarilin niya ang mga susubok na umaresto sa kanya. Mahuhuli lang daw siya kapag siya ay namatay. Sa gitna ito ng impormasyong may arrest warrant na laban sa dating Pangulo mula sa ICC. Natakot-takutin ako na arestuhin ako ng ICC. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Samantala, ito ang nakakagula, pinangalanan na ng dating tagapagsalita ng palasyo na si Atty. Harry Roque kung sino ang mga nasa likod ng planong pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang video, tahasang sinabi ni Atty. Harry Roque na si dating Senador Antonio Trillanes ang may gusto na ipaaresto ang dating Pangulo. Paliwanag ng dating spokesperson, si Trillanes mismo ang naging complainant sa International Criminal Court o ICC kaugnay ng war on drugs ng dating administrasyon. Si Trillanes din mismo ang nagsabi na tapos na ang ginawang investigasyon, kaya ang kasunod dito ay ang paghahain ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo ng bansa. Dagdag pa ni Atty. Roque na maliban kay Trillanes ay meron pa umanong 3 source si Atty. Roque na nagpapatunay na totoo ngang aarestuhin si Duterte. Pero kung kayo ang tatanungin mga kababayan, sino ang dapat na makulong? Si Duterte o si Trillanes? Isulat ang inyong komento. Samantala, ang punto ni Atty. Harry Roque, kahit saan man manggaling ang warrant of arrest, mapa-ICC man o manggaling mismo dito sa ating bansa, isa lang ang malinaw, magkakagulo ang Pilipinas